Hindi nyo ba mahanap yung original title ninyo para sa inyong lupa? Hindi alam kung ano yung dapat gawin tungkol dito. Yan ang pag-uusapan natin this episode. Welcome to Legal Guide Philippines, where we simplify the law to help you make better choices. I'm Attorney Ramon Ramirez, and I'm with my partner, Attorney Erwin Zagala. And with us today are our associates, Attorney Dame Alfonso, Attorney Mark Masigla. You. And today, pag-uusapan natin mga nawawalang titulo and what to do about it. Attorney Dame, ito Yes, mukhang okay. marami kang makukwento dito. Ang daming kumukonsulta sa iyo. Attorney, madaming namumroblema na nawala ang titulo, lalo na nagdaan yung last state amnesty. Ang daming hindi makapag-process dahil nawawala daw yung titulo nila. Kaya, So, malaking ito- problema yan, ano, Opo. attorney? Oh. So I guess we can move forward, no? And usually, so what we do, no, so we collect yung mga questions ng mga clients natin or yung mga viewers or commenters. So, and then, nilalagay natin sa Tambiolo. Okay, so I will ask the first question. Okay. This is from Junie L. Junie L. Meron akong naalalang Junie, yung nagsiserok sa atin dati sa law school. Oo nga. Sa may law center. Hi, Junie. Ay, Junie, kung buhay ka pa. Sana buhay ka pa. Anyway, sabi ni Junie L. Attorney, we lost our original land title during a fire a few years ago. So, nagkasunog and I guess nasunog din yung titulo nila. We were only able to save a few documents such as yung photocopy ng title mismo. So, meron sila na natira na Xerox and some tax declaration. So how can I request a new copy of the title? So anong pwede nilang gawin, attorney? Sinong sasagot natin? Ikaw ba? Yes, attorney. Okay. So, ang tanong niya, how can I request a new copy ng title? Oh. Actually, Junie, medyo hindi ganun kadali mag-request ng bagong copy ng title. So, hindi yan parang, nawala yung ID ko, mag-request lang ako ng bagong Affidavit ID. of loss. Affidavit of loss. Tapos ano? Oh. Yes, itong pag-request ng bagong kopya ng title, it's a judicial process. So, kailangan mong dumaan sa court process para mabigyan ka ng bagong owner's copy nung original owner's copy of the title. Tama. So what I guess ang nangyari kasi dito, ang nawala sa kanila yung original owner's Yes, attorney. copy ng titulo, no? So if I understand correctly, dalawa yung original, no? Opo. One is yung owner's copy, yung hawak nung may-ari, and then one is yung sa Register of Deeds, no? So Yes. meron din silang kopya, no, of Opo. the same title. So ito, nasunog yung kanila, kailangan nila ngayon pumunta ng court para makapag-issue yung court ulit ng isa pang original owner's copy. Okay. Kailangan, attorney, ang dapat nilang gawin, mag-file ng tinatawag na petition for reissuance of title. Petition for the issuance of title, okay? Yan. So, sinasabi sa batas natin, particularly sa property registration decree, na kapag nawala yung owner's copy ng title, halimbawa, nasunog, kagaya nung nangyari kay Junie, nasunog, napunit, o binaha, yan ang dapat gawin, mag-file sa court ng petition for reissuance of title. Okay. Sige, so, anything to add there? At, syempre, kailangan i-file mo sa court dahil nga judicial in process itong prosesong ito. At ang purpose naman nun, syempre, kasi po pwedeng, kung madali lang pala kumuha ng bagong owner's copy ng title, po pwedeng gamitin for fraudulent purposes eh. Okay. So, kailangan talaga dumaan muna siya sa korte. Okay, so ang point, so you're saying kasi since napaka-importante nung system natin ng Yes. titling, no? So napaka-importante nung owner's copy, hindi pwedeng basta ka na lang mag-submit ng affidavit of loss Yes po. sa Register of Deeds and then bibigyan ka na ng original, no? Kailangan i-determine muna ng court na tama ba na ikaw Yung- issuehan Yes. ng and may mga titignan sila. Correct, So, attorney. okay, pwede bang kahit sino? Pwede bang titulo mo siya yung kasi siya yung may SPA. Kaya gusto niyang ibenta yung property mo. O, pwede ba 'yon? Hindi pa pwede, attorney. Actually, dapat ang mag-file kung sino yung totoong may interest doon sa property. Okay, So, okay. kung sino yung may-ari,
o kung sino yung heirs ng may-ari, kung namatay na yung may-ari. Oo. So, titingnan din kasi ng korte kung meron ka ba talagang personality na mag-request ng bagong kopya ng title. Okay. Very good. Thank you It's so much. very important kasi na yung pagbibigyan ng titulo, yun talaga yung Talagang may-ari. may-ari or may Or may interest. interest. As you said, Attorney Dim, ang dami kasi pwede mangyaring kabalastugan. Okay. Diba? Could you imagine yung titulo mo ginagamit na pala pang-secure ng obligation, Yes. sinangla na, Mm. pinang-loan na, Oo. diba? Kung or, ito, ang parang usual na scenario, nabenta na pala 3 beses. Opo. Diba? Sa iba't ibang tao. Anyway, only naman yung pag-issue ng titulo eh, di ba? Kuha ka ng tapunan. So that's why very important. It's a judicial process. Yes. Kailangan involved ang court, Correct. no? Para ma-determine talaga nila na tama yung Okay. pagkaka-issue. Okay, I'm going to the next question. This one is from Victoria B. Sabi niya, "Hi po, attorneys. My grandparents' title, I think this is land, no? It was lost decades ago, no? So decades meaning more than 10 years. Okay, decades ago, and no one ever filed anything to replace it. So mukhang no, walang ginawa. Is it too late to ask the court for a new title now? We're planning to settle the estate. Estate related. We're planning to settle the estate to my grandparents, and we could not proceed because of the lost title." So, attorney, paano yun? Ang tagal na, no? Nasa pangalan pa ng lolo't lola, hindi nila ma-transfer kasi wala silang titulo. And wala silang ginawa at all para ma-recover yung titulo. What can they do? Yes. So, hindi naman too late, no? Hindi naman too late na mag-file pa ng petition for reissuance. Actually, wala namang parang prescription period sa pag-file. Ang importante lang talaga, mapakita mo na ikaw yung may-ari at o may interest doon sa property at talagang may existing title yung property na yon para ma-issuehan ka ng bagong titulo. Attorney Dim, linawin ko lang yung sinabi mong word na prescription. Ang Opo. ibig sabihin nun, may expiry or may limit na Yes. pwede ka mag-file, di ba? So, ibig sabihin, only kahit taon, ilang Decades. dekada yung nakaraan, pwede po mag-file. Wala pong prohibition or pagbabawal. Tama. Actually, in connection sa sinabi ni attorney, din doon tayo nagkakaroon ng challenge minsan, sir. Kasi even though ang minsan na kasing nagiging challenge natin, meron nga silang ipe-present sa atin, ang ina-expect natin title, yun pala ang meron lang sila, tax declaration. Sasabihin sila, attorney, eto lang yung meron kami, tax declaration. Tatagal, wala nang maipakita. Challenging po pag ganun yung instance. Pero with the right legal team, matutulungan po nila kayo na asikasuhin or malaman kung ano po ba yung title na nire-refer ng tax declaration. Yes. Tama. Very good, Attorney Mark. Thank you so much. And Attorney Dim. Shall I go to the next question? I hope, Victoria, na liwanagan ka. No? So, but can I go to the next question? Yes. Okay na tayo? Okay. This one is from Mel B. Okay. Attorney, we're planning to file a petition for reissuance of title. Ano ba yung kailangan naming documents na i-prepare? Yan. So, ano yung kailangan na documents? Ay, mga documents na kailangan nyo dyan, ma'am. Siyempre, unang-una, affidavit of loss. Yung affidavit na yun, dapat dinidetail nun kung paano nawala yung title. Kumbaga, kung lumipat kayo ng bahay. So, kailangan ng affidavit of loss? Kailangan. Okay. Kasi kailangan nating i-explain sa korte kung paano ba nawala. Ano nangyari? Kung ano nangyari. Kasi hindi naman pwedeng basta po nawala. Okay. Siyempre, kahit po yung korte, pwede basta nawala. Questionin po nila. At the same time, siyempre, kung meron po kayong copy ng certified, kahit photocopy lang, nung title, sapat na po siya as evidence. Ngayon, kung wala, a tax declaration, kung meron po, at the same time, real, yung tinatawag ko RPT or real property tax receipts. So, resibo ng amilyar. Resibo ng amilyar. Ang nagiging, katulad nga sinabi natin kanina, minsan ang nagiging challenge, sobrang tagal na nawala. Or, ang nangyayari kasi, actually, hindi siya nawala dahil nawala ng owner. Kasi usually, ang dumadating, ang naghahanap yung mga heirs na. Mga tagapagmana na. O yung mga anak, apo, tapos malalaman pala nila, ay, may property pala si Lolos dito.
kasi may mga resibo o tax deck. Ang problema, yun na lang yung natitira. Tax declaration, tsaka resibo. Na syempre, kailangan ng assistance pagdating sa titulo mismo. Yes. Doon pumapasok ang proper legal team for you. Nice. Actually, attorney, yung affidavit of loss na pag-usapan natin, ang purpose talaga nun, isasubmit yon sa Registry of Deeds at i-annotate yon sa title. Sa kopya ng Register of Sa Deeds. kopya ng Registry of Deeds. So, ilalagay nila doon na, yung taong na to nag-file ng affidavit of loss. And also, there will be a notification to the public na nawawala tong title na to. So, lahat ng may interest sa property nito, erase nyo na yung mga objections ninyo. Okay. So, to be clear, ang nawala yung kopya nung may-ari. Oo. Meron din kopya si Register of Deeds para magkakambal yan, magkakambal. Yung affidavit of loss na i-annotate. Annotate meaning magkakaroon ng markings, may magkakaroon ng comments dun sa titulo. Sa kopya ng Register of Deeds, di ba? Okay. Sige, thank you so much. Okay, Mel, hopefully na liwanagan ka doon. I will go to the next question. Okay, this is from Mr. Jerry H. Hello, attorneys. Kailangan po ba ng abogado para makapag-file ng petition for a new title? So, anong masasabi natin dyan, mga boss? Kailangan, attorney. Kasi yung petition na to, this is judicial in nature. Ibig sabihin, dadaan to sa courts natin. Okay. So, kung dadaan sa court, syempre, you need to have the legal team to represent you. At the same time, ang mangyayari po kasi dito, we've been through this, na ang nangyayari is, tatanungin ka kasi ng court. Actually, minsan i-invite pa nila si taga-RD para taga-register of deeds. Para malaman nila kung yung circumstances nung title. Kasi may times, may mga instances na ang nangyayari, may nag-claim na loss. Pero nung pinapunta si RD, ay hindi po siya loss. Na-transfer na po. May nangyayari pong ganon. So, kaya po siya kailangan nyo ng legal team. Kasi may times pag may mga in-invite na kailangan sumagot for you, mas maigi pong merong taong well-equipped with the law na magre-represent sa inyo. Very good point, Attorney. In addition to that, pag-draft pa lang ng petition hindi na kaya ng normal na tao yan. Di ba? Yun nga, pagsagot, kunwari tanungin ng judge, paano masasagot ng normal na tao yun? Di ba? And then, lalo na kung legal in nature yung question. That's what I meant. Kunwari may technical na tinanong. Di ba? Ayun, dali ka. Yun. So if ever guys, ano yung procedure natin dyan? So, ito na, ano tawag natin dito sa remedy nito? Or sa proseso na to? Reissuance? For reissuance. Reissuance of title. No? Ibig sabihin, bigyan nyo kami ng bagong owner's copy. So, ano yung procedure natin dyan? So, it's a judicial procedure. So, basically, meron tayong i-file sa court muna. Yes. So, paano ba ang procedure natin dyan? Ayun. So, actually, bago ka mag-file sa court, make sure na nag-file ka muna ng affidavit of loss sa Registry of Deeds. Okay. So, kailangan mo munang ipaalam sa Registry of Deeds kung sa saan, RD, no? Sa RD, kung saan located yung property sa nakaregister na nawawala yung owner's copy mo. And after that, magre-request ka ng copy na yung certified true copy na may marking, yung tinatawag na annotation. Nakasulat doon na may affidavit of loss na final. So, once na meron ka na nun, kailangan mo na ngayon mag-file sa court ng petition. And naka-attach na sa petition mo yung affidavit of loss and other supporting documents na magpapatunay na ikaw yung may-ari at na nawawala talaga yung titulo. Nice. Okay. So, once na-file mo na yun, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yun, attorney. Makakatanggap ka na ng ipapublish yan ng court. Unang-una, ipapublish ng court para i-notify yung mga tao na nawawala tong titulo na to. And then, magkakaroon ng hearing. So, required ka ngayong pumunta sa court para mag-attend ng mga hearings, mag-present ng evidence mo, mag-present ng witnesses kung meron. And from there, after nung mga presentation of evidence, later on, mag-decide yung court kung talaga bang dapat kang issuehan ng new owner's copy of title. Okay. So, para ma-ensure natin na pumayag yung court,
kailangan mo ng legal team for Yes, that. attorney. So, To be clear, full-blown hearing yan. Opo. Kasi full-blown procedure. natatanungin ka talaga ng judge if needed. So, yeah. Okay, hopefully nasagot natin si Jerry H. Next question, okay lang ba? Okay, lang? Okay, sige. This one is from Miss Emma B. Ang sabi ni Miss Emma, Attorney, what is the difference between petition for reissuance? Yun yung dinidiscuss natin. No? What is the difference between petition for reissuance and reconstitution of title? So, anong diferensya ng petition for reissuance and reconstitution of title? Na-research ko kasi sa Google, ito si Attorney Google, nagtatanong siya. Na-research ko kasi kay Attorney Google na meron din petition for reconstitution. Nalilito ako kasi parang pareho lang naman po sila. Okay. Yes. Sino ang sasagot niyan? Sige. Actually, yung petition for issuance and reconstitution, halos parang pareho nga sila kasi parehas nawawala ang titulo. Pero ang pinagkaiba nito, aling titulo ba yung nawawala? Katulad nung na-mention kanina, merong titulo na hawak nung owner, yun yung tinatawag na owner's copy. Meron ding title, may kopya din ang gobyerno nung title. So, meron sa Registry of Deeds. So, kung ang nawawala ay yung owner's copy of title, ang tamang proseso na ipafile mo is yung reissuance, petition for reissuance. Ngayon, kung ang gobyerno naman na may kasalanan kung bakit nawala yung title na hawak nila, ang kailangan mo namang i-file is yung petition for reconstitution. Yan, okay. So, hindi naman necessarily kasalanan ng gobyerno, no? So, we experienced many years ago a fire in Quezon City Hall. Maraming titulo na nahawak ng Quezon City, no? Yes. Na Register of Deeds, nasunog, no? So, kinailangan reconstitute yung mga title nila. No? So, marami ako nakawakan na ganyan nung kabataan ko. No? So, kasi kailangan din nung ano yun eh. Kailangan din nung mga may-ari yun na magkaroon ng kopya yung register of deeds. Lalo kung utang ka, gagamitin mong collateral yung di ba? Yung property. So, ang diferensya pala is aling kopya. Aling kopya. So, kung ang owner's copy, yung hawak ng owner, yun yung reissuance. Yes. Pag yung hawak ng gobyerno o ng Register of Deeds na kopya, yun ang reconstitution of title. Very good. Anything to add? So, ang tanong nga pala, sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Kaninong kopya yung nawala? Okay. Baka magalit yung gobyerno. Bakit kasalanan namin? Okay. I think we can go to our last question for the day. This one naman is from Miss Melissa C. Ayan. So, attorney, we filed for the issuance of the title of our family land. Okay? Gaano po katagal itong procedure bago namin makuha na yung titulo namin? Okay. Very valid question, no? Sa lahat ng mga clients namin na nagtatanong, yun yung isa sa mga palagi gaano po katagal? Okay, ma'am. Sige, or sir, sinong gusto sabagot? Usually, sir, okay. Kasi since this is judicial in nature, ang susundin natin ditong schedule is schedule ng court. Yes. Yan yung general rule. Ngayon, we could give you a timeline. Ano yung timeline? Usually, ang expectation natin dito 6 months to 1 year. Pero, again, subject pa rin to sa timeline ng government. Okay. Ngayon, kasi syempre, aminin naman natin, may times, kunwari, nakaschedule ka ng araw na to, bumagyot, nag-cancel yung course. So, ibig sabihin, pwedeng yung schedule mo, mausog din. Ang masakit, minsan kasi, pag inusog yung schedule mo, susundin mo yung schedule nila. Kung ang next available na na-hearing ng court na na-assign sa'yo is 3 months after, madedelay ng 3 months yung proceeding. So, yun po yung pinakamagandang namin advice sa inyo. Expect delays, pero hopefully within 6 months to 1 year, masettle yung petition of issuance ng title. Ayan, so yes, tama naman, and these delays naman, I think with if you're going to engage a legal team for ang maisasagot lang naman talaga ng legal team is
only stuff that or only timing that is within their control, no? So kung may in-engage kayo legal team, ang may sasagot nila, kung kailan namin mapa-file yung una yung affidavit of loss with the registry of deeds, kailan namin mapa-file yung petition, sure naman kahit sinong abogado ang hihingin na hearing dates is yung yung earliest. Hihingin nila sa korte yung earliest na pwede, no? So yun but tama si Attorney Mark, delays will happen, no? Posibleng mangyari yan. Maraming instances na kailangan mag-postpone ng hearing, no? So and minsan yung hindi naman in this case may kalaban, but minsan yung kalaban yung nagkasakit or whatever, no? So may mga ganun na instances. So expect delays, I like that. But siguro hopefully within 6 months to a year sana Okay. Ayun. Anything to add? Parang okay naman na po. And hopefully, dun po sa mga nagtatanong, nalinawan kayo kung alin yung gagamitin ninyo, whether it's reissuance of title or reconstitution. So, wasn't that simple? Now, go make better choices.